And good morning po. Happy Sunday sa lahat. Ayan. Simba po muna tayo. Lagi na ako nangangako. Tapos di naman natutuloy ngayon. Tutuloy talaga natin. Simba po muna. Tugtungan ko na lang tong vlog na to. Let's go. Ayan, tapos magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nakakain na po tayo. So ngayon nga po ay Sunday. Kanina nasimbahan tayo at bilinag ko ng konti yung pagpunta. Tapos yung matapos na yung misa. Tapos ito, yan yung intro natin. So yan pang-upload natin. Una kong i-upload yung vlog namin ni Tilo Abangan. Ayan, tapos ito pangalawa. So mayroon po akong i-update sa inyo. Isasama ko na rin dito yung update ng isa na kailangan din nyo malaman kung ano nangyari. First update po is salamat sa mga sumuporta sa channel ni Nona, dahil kahapon po ay thanks God kasi nakasahod na po si Nona. Salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa mga involved na tao na noong nagpapamonetize pa lang kami. Salamat kina La Chinchin, Tricia, ayan, mga naging parte. Ayan, salamat sa lahat. Ayan, kanila ate niya, ate ni Nona, sa lahat mga kapatid, sa mga kapatid ko, basta lahat ng mga naging involved para ma-hit natin yung requirements for monetization dito sa pagbablog. Ayan, so sabi niya ay dito ko na lang daw i-upload sa ano yan? Sa aking channel. Ang kanyang unang sahod, siya naman po yung nagsabi. Ayan, sabi, agip ba? Dito, ayan yung sinuna. Ayan, so ang kanya pong sinahod sa loob ng ilang buwan ay 11.3 kasi may maintaining balance na 100 yung aming ATM. Yung ATM niya is brand new. No, nagpagawa ko ng sariling ATM kasi yung as of now gamit ko yung kay Nini pa rin, yung nakasanla. No, yung nakasanla na ATM kay Nini pa rin yun. At ayun, Mimi, Lily, Max. Ay, oo, maganda.
And kay Nini pa rin yung gamit yung ATM ngayon. So, nung nasa apartment pa kami sa Santiago, bago kami naglipat dito, nagpagawa po ako noon ng sarili ko ng ATM. Tapos, nagkaisipan siya ngayon na ano kaya kung gumawa ako ng channel ko rin para pagdating ng panahon ay magkatulungan tayo sa sahod. Sumasahod ka, sumasahod din ako. So, magkakatulungan tayo. Sige. So, tamang-tama ka ako. Itong pa-release na pinagawa kong ATM, pwede naman yung multiple, dyan, yung dalawa ang gumagamit. So, ikaw na yung pinakaunang gagamit niyan. Be, cellphone mo, be. So, ito. Ayan. Kaya siya yung unang nakagamit ng bagong ATM ko. Pero nakapangalan po sa akin. At kagandahan nun, kasi yung mga unang nagkuha ng ATM sa pagbablog ay hindi nila sinasabi na gagamitin sa pag-YouTube, sa pagbablog. Yung sa akin, salamat sa mga staff ng Video Bato kasi napaka-approachable. At yung guard doon ay dati kong kasamahan, security guard sa LCC Mall. 59 Pontillas, shoutout. Ayan, pinakilala ako ng aking yung dating 59 doon sa staff. Sabi niya, ma'am, vlogger yan. Tapos, sige, sabihin mo na kasi ang totoo. Gagamitin mo ba sa pag-vlog? O ka ako, ma'am. So, ngayon, kaya ang naka-address ng ATM na yan sa pag-vlog talaga. Kasi yung nung sinabi niya is for remittance. May mga kamag-anak na magpapadala via abroad, from abroad, kaya magpapagawa ng ATM. Pero doon sa pinigya ako nila, sige na, sabihin mo, basta bigyan mo lang kami ng mga proof na kumikita talaga dyan sa YouTube. Ayun, kinuha ko yung sa Gmail account, sa Gmail ko yung mga proof na about sa payment, photocopy ko lang, sinubmit, ayun, nareleasean tayo. Kaya yung aking ATM ay para na talaga yan sa pagbablog. Hindi ko alam sa mga bagong vlogger ngayon kung kung dinideclare na ba nila. Depende kasi sa mga matimingin mo na staff kung mga approachable o mababait. Kaya sobrang pasalamat sa mga staff ng Video Bato. Napakalapit lang, dito lang. At dyan na rin tayo nag-change pin. So kahapon nga po ay legit. Nagamit na nga po, pumasok na nga po yung 11.3. Thanks God. Kasi ayan, nakuha na rin ni Nona yung kanyang unang sahod. At expected po kapag mahit niya buwan-buwan yung $100 ay possible na po siya at magkakatulungan na po kami. Thanks God. At kami po yung natutuwa. Sana ikatuwa nyo rin. Ayan. So tuloy-tuloy lang po. Ayan nga, may mga sobrang content tayo at gumagawa rin siya ng pang-upload. Nakalagin yung kanyang account sa aking cellphone. Ano yun? Oh. Ayan. So mayroon lang po kaming i-clear doon sa kanyang unang sahod. Speaking of ATM, yung aking pinakaunang ATM, nabanggit ko naman po sa mga vlog yung about sa nitong kubo na to, ayos, yung biglang pagpagawa ng aming sariling bahay, kubo, no? Buwan pa yon ng February, yung entrada ng taon, yung mas maganda na rin, nakasarili kami ng bahay. Ayan. So nagsanla po ako noon para maging puhunan sa pagpatayo nito noon. Nag-umpisa lang po yun sa 7,000. Nagpuporsinto po tayo buwan-buwan. May mga dumating na alam niyo na po yan, gets niyo naman po yan sa mga mga mag-partner dyan, nag-uumpisa, hindi naman masyadong yung kinikita sa trabaho. Di po maiwasan na lumagay ka sa mga ganyan ng mga prinda-prinda, mga sanla-sanla ng ATM, gano'n. So nagsimula, ang first sanla is 7, tapos kapos ulit kami nun hanggang sa nagdagdag, naging 10. Nung dumating itong baboy na pinaalagaan ng ating sponsor, minamahal na sponsor si ate, ayan, dumating sa pagkakataon na nakapos na din siya. Nakahiram tayo ng
nagpadagdag ulit tayo na pang pakain ng baboy sa feeds. Kaya dumagdag po yun. Naging diyan dyan ata yung parcel ko. Bigyan mo na 148. Yan. Oh. 148. Ayan. So patuloy po tayo. Yun nga. Kaya yung umabot po ng yung utang namin dun sa nasanlaan ng ATM. Umabot po ng 20 na lang. Yato mo. Umabot po ng 16,000. Ayan. As of now. So kaya ano po? 148. 148. Saan? Yung 1,000 po yun. Ayan. Kaya yung sinahod niya po siya man po yung na para wala na tayong utang pagdating ng mga ilang buwan pa araw. Willing siya na ibigay yung 10K doon. Kaya kahapon hinatid ko yung 10K. Kaya ang utang namin ngayon doon is na lang 6,000 na lang. So ang magiging porsyento na lang nun is 600 kasi nabawasan na yung principal. Tapos yun, kada sahod magbibigay. Tapos mayroon kaming nalaman na extra income. Po yan, confidential. Sana sa awa ni God ay maka naman, kumbaga dadahan-dahanin na lang yon. Sabi ko na ba yung about yung nangyari sa baboy? Ayan, isabi na rin dito po para kay ate kung nanonood ko pa sa vlog ko. Napakasaklap po ng nangyari sa baboy. Yung expectation is wala pong nangyari. Yung hangad po sana namin ay magiging puhunan na naman sa bahay, wala po nangyari. Alam ko po, relate dito yung mga nag-aalaga ng baboy na mga pambenta. Grabing bukod sa napakababa ng presyo ng baboy, yan po pala may mga bracket po pala yan. Pag yung baboy may umabot ng linya 5 or 50 kilos, linya 6 or 60 kilos, linya 7 or 70 kilos, may iba't ibang pala yan, presyo. Ganun po pala. Tapos dahil nga sa wala man tayong karanasan pa sa pag-aalaga ng baboy, nung time na nagbili po ng biik ay kumbaga sige lang. Kala ko basta biik yun na. Kung makikita nyo po yung baboy na yun na 3, ay ante sana na kikinig ka at sana maintindihan mo. Ayan, paliwanag ko naman ang gusto ko. Siguro may clip ako dyan sa cellphone ko, i-attach ko na lang sa screen para makita nyo yung itsura ng baboy. Yung baboy, yung beak pala na kulay brown, yun po pala ay native. Which is, ang native pala is pahaba lang siya, hindi siya lumalaki, hindi siya bumibigat. Sa pagkain, hindi po kami nagkulang, nagkautang-utang nga. Ayan. Pero bakit ganun? Sabi ni Papa, parang bansot itong Nung kalaunan sabi ni Papa, hindi siya bansot kasi hindi naman tayo na pag ko na yung nabili nyo na biik is kulay yung brown, yung native. Dapat po pala kapag mag-aalaga ng pambenta, dapat po pala is yung kulay puti. Yun po pala yung Sabi rin nung kapatid ni Nona na medyo bihasa na sa pag-aalaga ng pambintang baboy. Dapat kasi kulay puti nyo binili. Kasi yun ang lumalaki, yun ang bumibigat. Nung una pa lang pinakita sa akin ni Nona nung pagkabili, sabi niya daw manlulugi kayo niyan. So yan nga, nang lugi nga po. Yung inaasahan na
30,000 pataas na sana ay makaka-saves kami, makaka-deposit kami sa hardware ng 30. At kapag nangyari din na kami ni Kuya Noli, mapabahayan din, may line up, ay may dadagdagan na 30. Hindi po yun nangyari. So ang nangyari na lang is umabot lang po ng sa pera, yung 3 baboy na yon, umabot lang ng 23,000. Grabe pong kalugihan. Imagine, yung isang piraso nun is 5,000, 15,000 yung 3 pag-bake pa. So grabe po ang kalugihan. Buti na lang si ate nagdesisyon na ibigay na lang sa amin yung baboy, kasi mas si ate nahihirapan na rin, kasi siyempre nasa Amerika, hindi naman na siya mag-relate siguro sa pag-aalaga ng baboy. Naninibago din siya na halos 3 po yun, halos ang isang sako naghahalaga ng 2,000, inalagaan ng 3 buwan. Ang isang sako is lagpas lang 1 linggo doon sa 3 pirasong baboy. Kaya nagdesisyon si ate noon, nung lagpas 2 buwan yung baboy, na alamid. Kasi diba naggasto siya kanila Batang Angel, kanila nanay at tatay stroke. So ang ginawa noon, pula, sa'yo na yan, kasi mag-iipon ulit ako. Ngayon, iginapan ko talaga. Kaya nga dumagdag yung yung ATM ko, yung nakasanla. Kasi doon na lang ako sa pag-ano ako ng baboy, babalik na lang. Yun po yung nangyari. Yung isa ilan yan? Basta 130 lang yung kilo po, 130. Yung isa 54 kilos. Yung isa 61. Yung isa is nag 65, 61, 54. Yun po yung kakiluhan. Sa loob na po yan ng lagpas 3 buwan. Ganun po kalugi yung nangyari. Pahirapan pa po yung paghanap ng mga bibili. Nahihirapan pa kami. Walang kung baga marami daw silang mga stock. Grabe, pagkamalas po talaga. Tas ang mura ng presyuhan. Kaya ang ginawa po namin, buti na lang si Papa is nabigyan noon ng grass cutter ng sponsor kay ate. Masaya na doon si Papa. Hindi na siya, dati pa naman hindi ako mag-i-interest yan ng bigyan nyo ko, tulong ko na lang sa inyo bilang magulang ko siya. Kasi iisipin ko na lang may naman ako, may grass cutter. Happy na dun si Papa. Mahalagang magkaroon ng sariling grass cutter. So ganun pa man, binigyan pa rin namin siya ng umabot din ng 1.4. Pero naawa ako kay Papa. Pero okay lang naman daw sa kanya. Tapos itong ang natuklasan namin na isa pang racket ngayon na as of now is effective sa channel ni Nona. Nag-invest po kami, sacrifice kami ng isang cellphone, kasi yung cellphone ko is may sobrang katagalan ginagamit pang edit, sira na yung LCD, may guhit na green sa 1/4 ng pinakang screen niya, may guhit ng pababa, tapos nagahanghang na rin. So kailangan ng isa pang cellphone, at yun nag-invest po kami ng cellphone na isa na Android, kasi yung cellphone ni Nona hindi maasahan, kasi yung iPhone yung nabili namin noon bago pa lang kami nagliligawan, so hindi maasahan sa pag-edit yung iPhone, kaya kailangan talaga ng isa pang Android. So nag-invest po kami ng cellphone na bago worth 9,000. So yan na lang po. So madaling sabi, wala pong masisave na pang deposit sa hardware, kasi alanganin din naman po. So sana po maintindihan ni ate, no? Sabi ko nga, Lord, buti na lang
ibinigay na lang sa akin ni ate. Kasi kung patuloy na siya pa yung nagsuporta ng pagkain ng baboy, pagagalitan ako. Grabing hiya yung ano ko. Kumbaga, triple yung magiging problema ko. Kasi kahit nga binigay na sa amin, nung nalaman namin na gano'n ang mangyayari lang sa binta ng baboy, may discussion din kaming nangyari ni Nona. Pero pinalawak lang namin yung kaisipan namin. Sabi ko, yun na yan, wag na tayong magsisihan. Kasi sino ang sisihin natin? Si Papa, siya yung nagpagod, nag-alaga. Ayan. Sisihin natin, wala man tayong sisihin, nangyayari talaga yan. Better luck next time. Kung mayroon pa ulit pagkakataon, bilihin na natin yung baboy na puti, yung talagang ano, yung hindi, yung sabi nila na mas maganda daw yun. Kaya ayun, yung binili na cellphone, yun ang ginagamit ngayon ni Aw para dun sa ano, para mayroon silang paraan para makarakit sa online. Yun ang pinapagamit namin kay Aw. Tapos yung pera nun is sa amin din mapupunta. Kaya nag-invest kami ng isang cellphone na ganun. So yun po, wala po na mangyayari na save, masisave na para sa hardware, no, na sana na 30k. Kasi grabe, alanganin po. So nanalangin po kami na sana naman katulad ng mga na-scout ko, ako naman po ngayon yung nangangarap kami ni Nona. May lupa na po ako, updated. Nabuhisan ko na sa Assessor's Batu, Assessor's Office. Updated na po ang buwis. Tatayuan na lang po yun ng bahay. So sana naman po sa mga minamahal nating sponsor, maunawaan mo po niyo po kami na itong kubo na to ay pansamantala lang po ito. Sana naman, ako naman po ngayon yung lumalapit po sa inyo, kumakatok sa inyong mga puso, na sana ay may line up din po kami katulad ng mga scout ko, katulad ni Tricia, Chinchin, sa mga na-scout ko, katulad ni Kuya Puloy na naka-line up ngayon. Sana kung maganda, kahit maghintay tayo ng mga isang taon, makasunod tayo kay Kuya Puloy. Ayan, at yung plano naman namin na bahay ni Nona is simple lang. Parang yung mga sinaunang gawa, hindi po siya slab, parang loop house. Yan, pag tiningnan mo sa labas, kala mo dalawang palapag, pero loop house po yun. Ayan, pagpasok, hagdan, yung mezzanine, katapat ng hagdan sa kaliwa is isang kwarto, kasunod ng kwarto, CR, pinto, palabas, lababo. Yan, paliter L na lababo, yun lang. Ayan, so inestimetan na yun ni Kuya Noli is halagang 400,000. Ayan. So sana po, ayan, maghihintay po kami. Sabi ni Kuya Noli naman, tingnan natin. Kaya po sorry po kasi ayan, sa as of now is nakamove on na po kami. Nung masakit talaga sa loob, una hindi kami nakabigay ng kay Papa dun sa nag-alaga. So buti na lang may grass cutter, masaya na daw dun siya sa grass cutter na yan. Kay ate, salamat po ate, sana maintindihan mo po. At sana ay normal, ma-disappoint ka. At sana katulad din namin na intindihin na lang yung mga nangyayari. At sana ituloy mo pa rin yung, sabi niya kasi, andito pa rin ako sa inyo. Kapag nakita ko na ginagawa na ang dream house niyo, magpaparamdam na lang ako sa iyo at magbibigay pa rin. Ayan, so sana maganda pa si ate sa atin kapag ayan. At sana naman wala na akong mababasa dyan na magtrabaho ka kasi. Ayan, masakit po yun sa kalooban ko kasi lahat po ng na-scout ko, hindi ko po yun ininggitan. Pinus ko po talaga yun sila. Hindi ko sinabi sa kanila na magtrabaho kasi kayo para magkabahay kayo. Sana naman ako ngayon ay wag nyo naman akong ganyanin. Kasi sa mga na-scout ko, hindi ko sila ginanon. Kahit pagkwentuhin mo yun sila, Gwen, puro siyan motivation ang mga sinasabi ko. Puro positibo, hindi ko sila pinagtawag sa akin, pinagdiskanar. So sana naman po ako ngayon, ayan, maintindihan nyo ko.
kami ni Nona, no? Kasi much better po na doon kami sa aking sariling lupa. Yan. Sabi niyo po baga, pag may lupa, mas magaan na yun. Yan. Nakaready po yung lupa. Sabi ko kay Noli, hintay-hintay lang. So sana nga po kay Noli, katulad ng paniniwala ko noon sa mga na-scout ko, sana naman po, ako naman po ngayon yung nangangarap kaming dalawa ni Nona magkaroon ng ano. At pag nangyari po yan, tingnan natin, may mga plano na po ako, si Nona magka-college na. Pag may nangyari na mapabahayan din kami, i-balance ko ang pagbablog kung tutustos ba sa aming dalawa. At pag natansya ko na hindi, mayroong mga plano na po ako, either magbalik sa security or mag-abroad. Kasi sabi ko, mangyari na muna ang bahay yan, para ano, andyan pa rin tayo, no? Para kung in the future, ang iisipin ko na lang is ano, yung bahay is list na, katulad ng mga na-scout ko na list na sa kanilang iisipin yung bahay. Yan, katulad nga ng Papa ni Tricia, sabi niya ay yan nga, nagkatotoo yung bahay. Sabi niya, kahit dyan na lang ako sa Bicol maggwardya, kasi wala naman na akong isipin na bahay, kayang-kaya naman na po yung sahod ng gwardya dito sa probinsya. Kasi ang gwardya po mas malaki ng konti yung sahod namin kumpara sa mga empleyado ng ano, mas malaki kami ng konti kasi ang binabayaran sa guard is yung license, no? Mas malaki yung ano, malaki-laki ng konti yung sahod ng guard. Kaya sana po ay ano, wala nang mag-ano sa akin na magtrabaho ka kasi kasi nung nakabasa ako nun, grabe naman yung mga na-scout ko, hindi ko naman ginanyan. Magtrabaho kayo para magkabahay. Tapos ako ngayon, yun nga talaga. Tapos yun nga, yung isa pang ano ko, yung motor ko, as of now is ako lang sa team yung may hinuhulugan na motor. Yan, marami tayong ano. Pero sige lang, tayo po'y lumalaban ng patas, no? Kung may nagbibigay man sa atin, mga sponsor, thanks God, palakasin mo sila. As of now is mayroon mga kumukumplito sa ating mga gamit dito sa Kubo. Sabi ko nga, lahat ng mga natatanggap namin galing sa iyo ay hindi ito masasayang, kasi in preparation na to sa aming totoong bahay. Madadala to lahat. Yan. Katulad nga yan, ito yan. Kaya bago man mangyari yung dream house, meron na kaming paunti-unting gamit. Yan. So salamat sa ating sariling sponsor na patuloy pa rin, consistent yung ating suporta sa atin. Malaking tulong po yun. At sa iba pa, alam niyo na po yung kung sino po kayo. So yun po ang nangyari sa baboy at sa sahod ni Nona. Papasalamat din po ako sa aking partner na minsan hindi ko naman po yun gano'n naman po talaga, natural reaction. Pero sa huli, mapagtatanto niya rin na kailangan lang maging kalmado, pag-usapan ng lahat-lahat para sa amin naman yan, no? Natural yung unang reaction, galit. Magdidiskusyon kami ng konti. Bakit? Sabi ko, isipin mo na lang, magalit ka kung ako may bisyo, umiinom, naninigarilyo. Lahat ng mga gastos natin is puros lang naman sa kabutihan natin, pagkain. Wala akong yung bisyo ko lang panggas ng motor saka pang-load para maka-upload kung hindi makapunta dyan sa mga may wifi, pang gasolina, yan. Pero ang iba puros yan sa pagkain namin, yan, ang araw-araw. Yun na lang ka kung isipin mo, magalit ka kung ako nagbibisyo, nagsasabong, nagsusugal, naninigarilyo, nagiinom. Ayan. So pag-uusapan lang naman ng lahat. Okay? Yung ganun naman, salamat sa pag-intindi. Ayan.
At pag-pray nyo rin po na may line up din po kami. Okay, yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye.